Paneta Kayo, episode 3. At nakita nyo naman iba ang aming setup ngayon. We're missing Chef Jello. Chef Jello, we'll see you again in episode 4. Pagaling ka. Chef Jello, kung nasaan ka man, pagaling ka na lang. Hindi, busy lang siya. Busy. Oo. Busy. Kung nasaan ka man ngayon, sana happy ka. Huwag mo kami masyadong alalahin. At may special guest tayo ngayon. May mystery guest. Ayun. Yan yung ating mystery guest. Ang ating mystery guest ay isang tao na very important and special to our lives because we wouldn't be here without her. So palakpakan mo na mga kaibigan. Palakpakan! Nandito po kami dahil sa kanya. Siya ang aming manager. Yes. Naging very, wag na yan. Naging the one and only Patty Pao. One and only Patty. Inside joke lang po namin yan. Okay, mga Bulungan punyeta. lang po yan. Ang first nating topic ay si... Bong Suntay. Kayo mga kaibigan, ano ang reaction nyo nung narinig nyo yung kay Bong Suntay? Ako, reaction niya, it's Women's Month. Okay, pero ito real talk. Real talk ko na kayo. Sa mga friends nyo, ganyan ba kayo mag-usap? Sorry? Ano yan? Hindi. Pakiulit. May mga ganun pero ang pangit lang sa ginawa ni Bong Suntay kasi he did that in a very public, formal, and respectable, honorable forum, place, and he's speaking there not as a guy's guy or a guy. Nagsasalita siya doon as a congressman as an honorable. People's representative. People's representative, di ba? Ako siguro kasi na ako ngayon So, mga 30 years ago. Ganun. Bakit parang napatalon tayo sa question niya? Hindi, I mean yung sa question niya na kung may ganyan kayong usapan, siguro years ago meron. Pero ngayon, wala na akong friends na ganun Hindi kasi parang we na-outgrow namin parang ganun. Sorry to put you on the spot. Kasi Tropa, yun yung usapang high school di ba? Usapang tropa. Yun yung sinasabi kasi ng iba na parang lahat naman ng lalaki ganun Before your 20s, pero hindi na dapat lumalagpas yun doon. Na-grow mo rin yun dapat. Oo, yung locker room talk na ganun. Bakit parang pinapawisan ka? Medyo tutok saan ng ilaw. Joke. Hindi kasi yung bagong haircut natin, medyo may abscess. Bagong haircut po si... FLM, thank you. Inspirasyon. So anyways. Ikaw, as a father... Hindi ko na-appreciate. No, as a father, and as a father of 2 girls. 2 girls. Anong naramdaman na alam ko nagalit ako. Parang bukod dun sa timing as Women's Month, ako as a father, nag-react ako parang, ganun ba tingin niyo dapat sa babae? Yun yung unang reaction na hindi ko ata yan at ganun ang trato sa anak ko. Na, shit object, parang, hindi ganun. Galit ako. Ako naman. Ang feeling ikaw ko kasi, as a mother. Okay, bigyan natin ng context nga ni Tio Moreno, 'di ba? Ang context kasi niyan is ginagawa niyang excuse yun na imagine ko lang versus something that I took action upon. Sino nagsabi nito? Si Tio Moreno. The context, lagyan natin ng fake context. news peddler. So dinidefend niya? Of course. 'Di ba? So sa akin kung yun yung context ng pagsasabi ni Bong Suntay noon is because he's trying to say that imagined is so different from what you actually do. Wala pa rin sa lugar because you're right that he said it in Congress and yung parang the way he objectified, tas ang galing mag-gaslight, yung mga tao pa daw na nakarinig ang nagbigay ng mali siya. Naku po. Sobra naman. At pinanindigan. I thought, nung nag-motion na to be stricken off, di ba, it took him, kasi nag-sorry na siya kay Ann Curtis din. I think today lang ata So, it took 2 days to actually acknowledge and tumatak sa isip niya na, oops, it might have been really offensive, di ba? So, yun lang, parang
nakakalungkot na sa gantong punto yung sibilisasyon natin, may mga taong alam nyo guys na hindi okay yun. Pero because of political colors, because of the reason why he said that, biglang naging okay. Ako doon ako medyo because kaya ako kahit Natawa pa tinanong. nga rin daw yung asawa niya. Tanungin natin yung ating special guest. Ako una sa lahat, ang tanga-tanga mo, Tio Moren. Sobrang tanga mo, please. I mean, bakit yung mga lalaki, kailangan nilang strengthen yung argument nila by dragging other woman? It's always like that, na parang kapag gusto mong palakasin yung argumento mo, kailangan may ibinababa kang babae or may ino-objectify kang babae. Doon pa lang sa context na yun, it's wrong. And at the same time, yun nga ginawa mo siya on a plenary. Ginawa mo siya on a hearing, a session na kung saan nire-represent mo yung mga tao sa lugar mo. And at the same time, isa siya sa mga bagay na, sabi nga nila, may locker room talks, may mga imagination, pero may mga imagination na dapat hindi na siya lumalabas sa bibig mo. Tama. Kasi it's safer there. Tama. In your tama. imagination. The situation does not need that, di ba? Kasi it's parang Pinahawak mo ko ng mic. Hindi. Yun lang yung sa akin. Another thing is yung sitwasyon na yun, it doesn't need that. Kasi hindi naman yun ang usapin eh. Ang usapin natin nun is yung substance ng impeachment complaint. So, Hindi, but I agree with what our special guest is saying, na hindi mo kailangang ibaba yung babae para maiangat ang argument mo eh, 'di ba? And like what our special guest was saying, hindi ko na sabihin kung he or she. Baka mahulaan na lang nila. Na Para naman hindi okay i-edit sa natin yung boses. Hindi, para sa akin, na parang hindi, nagsasalita ka doon, hindi ka, unang-una, hindi ka komedyante na nandun. It's not your personal, Hindi diba? yun, hindi You're yun. a representative of the people. That's true. You're speaking there as an honorable congressman, representative of 4th fourth District of Quezon City. Hindi ka nandun para si Tropang Bong, si Idol Bong, si Paring Bong. 'Di ba? Hindi yun yung lugar para magsalita ka ng ganun. I'm sure he wanted to flex his machismo, his bravado, gusto niyang magpapogi, magpa-cute, pero hindi yun yung lugar eh. wrong fucking venue, di ba? And I also think, playbook na lang yan ang kilala naman natin kung Yeah. sinong idol nila, na kapag wala ka ng ibang magandang argument, wala kang magandang depensa, daanin mo sa joke tsaka kabastusan. True. So, Hindi raw siya DDS ah. sabi niya. Sabi niya. Ang dami nagdi-deny. Hindi, pero going back again to Tio Moreno, sorry ah. Yes. Yung nakita ko yung sinabi niya eh. Pero in that, yung depensa niya, nang basto siya ng babae lalo. So, True. di ba? True. True. Kaya nga yan eh. I think it's their style eh. Yan yung pag sinabi hong tatak DDS, pasensya na ho, hindi ho lahat ng DDS pare-pareho. Pero the way you make palusot para lang makalusot, 'di ba? Yun yung I think it's very very foul. Nakakalimutan natin yung moral natin. Nakakalimutan natin kung ano ba talaga yung totoong pinaniniwalaan natin. Nagbe-bend tayo ng kung ano man para lang i-accommodate yung feelings and emotions ng mga yan. Tsaka 'di ba, yung sinabi ni Tio Moreno na si Leila de Lima, si Jim Paredes, lahat naman nung sinabi niyang example, hindi naman yun ginawa for public consumption. Exactly. 'Di ba? Bakit Exactly. why would you compare apples to oranges? And at the same time, yung kay Leila de Lima, na-expose lang naman yun sa publiko because gusto nilang babuyin yung Tumpak. Exactly. isang babae para 'di ba? Again, ma-drag down yung isang babae para ma-discredit mo siya, kailangan mo siyang i-paint na masama siyang klase ng babae. 'Di ba? Yung kay Jim Paredes, hindi naman yun sinabi na kung sabihin na natin ni-record niya yun for someone or whatever. Hindi siya ni-record for everyone. That's true. Exactly. And hindi sinabi ni Jim Paredes na this is for you guys. Naggayahin nyo ko. Na i-imagine nyo na ganito, ganyan. Strengthen your argument by doing this. So, sobrang
iba lang. Na parang ang galing 'di ba ng mental gymnastics for you to be able to relate those kinds of things. Kailangan mong haluan ng one, politika, pangalawa, babae, pangatlo, kabastusan. Para lang mapatunayan mo sa sarili mo na ako yung may moral ascendancy para dito. Pero in all reality, wala naman talaga siyang moral ascendancy to do that and to compare that. True. Gulit na gulit yung special guest May natin. gigil po yung special guest natin. Ako pare, 5 kapatid kong babae. Hindi rin naman ako perfect human male. Hindi rin ako perfect male. Hindi ako naging perfect ganyan. Pero yung ginawa ni Bong Suntay, parang galit na galit ako. Sobrang nainis ako. Napakabastos mo. Parang you're giving people a license to act like you. Tsaka kasi he was corrected. He was corrected pa. Sinabihan na siya na parang, boss, teka lang, Women's Month, ganyan. No. Bakit ipapastrike off the record yan? And then, Yes. wow. Ann Curtis should take it as a compliment. Oo, ay, Oo. putik. Tumawa lang yung asawa ko. Sabi Kaya niya nga yan. diba sabi ko, if he said another name, if he said Kitty Duterte's name, would you still feel the same way? Yun. Would you still say, let's put it in context? Yun. Ako, nag-init ako kay Kitty Duterte. Ako mainit ako dun sa ama eh. Hindi, pero Ay, ano okay ba? ba yun? Okay ba marinig yun? Hindi, di ba? Di ba? Okay ba yun No. sabihin? Hindi, bastos, di ba? Hindi ko maintindihan yung No. double standard yarn nila. And they won't hear that from us. Yun lang yun. Ayan ka na naman, sasabihin na naman nila, ay nako, ano kayo na lang malinis, kayo na lang morally, whatever. Madumi ako, sige. Pero you won't hear that from me. Hindi ko gagawin yan. Hindi rin ako magmamalinis. Pero you won't hear it from me in a formal function or a function wherein that is not called for. Yes. Actually, siguro hindi mo nalalayo kung kayong dalawa ay nag-uusap ng ganyan, tapos hindi namin naririnig. Diba? Pero hindi sa lugar na nambabastos kami ng tao nandun na parang Exactly. may respeto ka naman, have boundaries. And we're talking about something else here na ano kinalaman ng artista na pinagnasaan mo just so you can justify na yung karumal-dumal na action na yon ay hindi dapat karumal-dumal. Kung sabihin ko ngayon na pinagnanasaan kong I desire to do something to Zulaika Lopez and VP Sara Duterte, that sounds terrible, right? But following their argument, In context kasi. dapat okay lang yun. Dapat okay lang. Hindi, di ba? Just to be Saka, clear, I don't desire anything from them. Tsaka kung we tolerate this kind of behavior in a public setting, in a formal setting, in something that everyone should watch. Kasi ako, I encourage everyone to actually watch hearings, yung mga public proceedings, because we want transparency. Gusto natin makita kung ano nangyayari sa pera ng taong bayan and everything. So if we tolerate this kind of behavior on those kinds of settings, dun sa mga nagsasabi na okay lang yan kasi we always do that, parang people are talking about it in a normal setting, on a daily life. Sige, let's be relatable more. Okay, do you want your children to experience that firsthand? Uy, nagnanasa ako sa'yo. Sasabihin sa'yo ng kaharap mo, kahit first time kang makita, hindi ka kilala, nakita ka sa TikTok, nakita ka sa YouTube, dahil nakita ka niya, and napanood nila on a TV, on a national TV setting na, okay lang palang magsalita ng ganito eh. Okay lang palang magnasa ng ganito. Okay lang palang i-put into words my imagination. Regardless of the settings or regardless of sino yung masasagasaan ko. Yung mga kahit babae, lalaki, bakla, tomboy, whatever. Tapos makita nila in a person, unang beses pa lang kayo magsasabihin sa'yo, uy, pinagnanasahan kita. And I think that's okay. Kasi I watch this on TV. Do you want your children to grow up having Grabe that naman kind of yun. relatability? And Diba? that's the last 6 years of the Duterte thing. Yes. Diba? Yung, Ganun na yung ganun. joke na mayor na muna mauna, tapos Naku po. magagalit kayo dun sa batas ni Kiko Pangilinan na, kasi yung mga bata ini-encourage na ganyan, mga punyeta kayo, aminin nyo, yung mga magulang dyan na pinagtatawanan si Digong Duterte tuwing may rape joke, tuwing yung sinabi niya meron siyang ginawa dun sa katulong nila, tapos tumatawa kayo, binibigyan nyo ng excuse yun, ano ang feeling nyo, nafe-feel ng mga kabataan pag naririnig nila yun? Yung mga magulang nilang tumatawa doon. Sisingit ko lang sa sinasabi ni Mayora na that was 6 years of the Duterte administration and they're blaming, sorry I don't mean this to be a promotion, but they're blaming the juvenile justice law. Yes. Hindi ho. Kaya ho dumadami ang kriminal na bata na walang hiya
eh hindi dahil sa juvenile justice law. Dahil maraming mga magulang na pabaya, aminin nyo yan. Tumpak. Okay? Nag-aanak kayo na hindi nyo kayang alagaan physically, emotionally. 'Di ba? Yung Maslow's hierarchy of needs, hindi nyo nga nabibigyan ng food, shelter, clothing. O kahit nabibigay nyo yun, yung higher needs sila hindi nyo nabibigay. At bago nyo po sabihin yung juvenile justice law, putya, Davao nga may most compliant dyan eh. Yep. Ano bang isa sa adherence, Diba? di ba? So anyway, going back to Bong Suntay. Sabi Baka nila, sabihin nyo naman tinapatan. promotion, hindi yung promotion. Totoo lang yon. Ito pa nakakatawa kay Bong Suntay, di ba, na natawalan daw asawa niya. Congressman, may blind item from many years ago about your wife and what you did. I hope you can clarify that. Because you're a congressman now, I think you were only a councilor or a private citizen then. I hope you can clarify that. Because, di ba? The views expressed by Kagawa Hindi Joyce, mo. Kagawa Hindi mo. Joyce Hindi, alone. may ano daw siya eh, may inupakan daw siya eh, di ba? So, well, how should The views and opinions expressed by the again, host so Women's do not Month. necessarily reflect Going back again those to of the company The other hosts. and the mystery guest. going back again no sa Congressman Bong Suntay statements and Women's Month. How do you think the public should celebrate Women's Month moving forward? So medyo may weird disconnect lang na bakit meron pa rin tayong misogynist culture. Ako, I would blame it. Meron na talaga na strengthen lang lalo nung 6 years ng Duterte administration. Kasi mas may tapang yung tao na Diyos Macho, me, macho. kasi digong lang. Ilan ang inano niya, character assassination niya, puro babae. puro babae nga no? Lenny Robredo, Delilah de Lima, Maria Ressa. Punyeta, wala ba siya kayang lalaki? Puro babae ang tinitira niya. Because I think, I don't know with you guys, but generally, women, I think, na ano pa rin yung lalaki eh. Parang dapat dyan ka lang. Or pag naatataasan sila ng babae, I think somewhere in their ego and in their pride, medyo natatapakan. I don't know. Kayo, when you see women who are ano tawag dito, yung nakakataas sa inyo. I grew up with strong women eh. I grew up with strong career women. So parang hindi. Pero I'm sure merong mga hindi sanay sa ganong setup. Ako, I think it goes beyond the 6 years. I mean, mag-start tayo sa history, culture, family orientation ng mga Pilipino. I think it's really a patriarchal country eh. So, dun pa lang sa pagiging patriarchal natin, ang pinaperceive kasi as woman, parang dinidescribe ni Zoe kanina or ni Kagawad kanina is parang napalaki tayo, napalago, naayos yung bahay, etc. And that's really the role of women in the society for other contexts. Pero when we're talking about women empowerment, siguro yun yung dapat clear ang definition to everyone. Hindi naman ibig sabihin na when we are empowering women is we want every companies to have a CEO na babae, or we want a president na babae, or we I want do. more senate. I do. I think I want ako din. Ako Pero in a sense, women empowerment, the basic thing that we can do to empower women is to really give them the respect that they need. Na hindi dahil babae ay pambahay lang, Babae hindi ka dahil lang. babae ay ang role mo ay ito lang, hindi dahil babae ay kailangan maglalabas ka lang ng anak sa lipunan or mag-aalaga ka lang ng bata. Yung definition ba ng empowerment na we give equity and equality sa access na natatanggap ng karamihan sa pwedeng matanggap ng kababaihan. Kasi halimbawa, sa ibang mga schools or ibang courses, may mga perspective na mas okay kunin ng lalaki kasi hindi nabubuntis. Halimbawa sa residency, mas gusto nila na lalaki kasi yung babae pag nabuntis siya, she can stop during the residency. So yung mga ganong klase ng connotation or correction lang na kailangan nating itama na bakit? And what's wrong with parang titigil? Pero of course, on a business perspective, Yeah. sa perspective nila, pwede naman talagang mahinto. Pero hindi ba natin pwedeng bigyan ng, okay, kung mabubuntis siya during these kinds of things, pwede namang may reliever.
Pwedeng may papalit, 'di ba? Pero parang dun lang yung hassle lang na naidudulot ng pregnancy or ng pagbubuntis in a sense for Lapit mo lang women. yung konti yung mic. In a sense for women, doon pa lang parang ang hirap ng i-empower yung lahat. So for me it goes beyond the 6 years, and it's dapat may mga culture tayo na ma-unculture. Dapat may mga learnings tayo na ma-unlearn. And we have to move forward on basic things. And for me, ang basic na pwede mong ibigay to empower women is really respect. And yung respect lang na madami siyang kayang gawin. Yeah. Talagang naturuan tayo ni teacher. Special guest. Pakan po natin yung ating special guest, no? Pero I agree with what she said. I agree with what our special guest said. Going back lang again to Bong Suntay, baka naman kaya siya nag-init kay Ann Curtis kasi na-imbier na siya. Ay, Baka kalaban niya kay... the views? Gasolina ba to? Kaya ba talaga? Mabura lang yung issue na yon, gano'n. Para matakpan ni Ann Curtis. Sorry. Anything that you would like to say dun sa Hindi sabi ako kanina? as a woman, and I'm for things that I should have known when I was younger, is that, you're worth it. Nobody, no man should define you. Nobody should tell you what you can and cannot do. When I was younger, syempre isipin mo, ay nako, I'm not worth it. Hindi ako to, hindi pa to, ganyan. But then, you are you. Just be kind. Just be, respectful to other people's feelings. You'll be fine. Ako wala akong say on how we should celebrate Women's Month. Kasi it should come from the women. So I don't want to mansplain. I don't also want to get in the way of how they want to celebrate Women's Month. How Women's Month should be celebrated should come from women. Part na yun ng respect na bibigyan. Part na yun ng respect ng pagiging lalaki. Hindi nakakabawas yun sa pagiging lalaki. Of course. Lang. Hindi ako nagiging fake male feminist dito. I'm not. So, He celebrates it kasi every day. Yes. Hindi, ako rin. Every day. Di ba? I mean, it should not come from me. But don't you think itong ginawa ni Bong Suntay, kasi the past 2-3 days na nandun siya sa Congress, parang siya yung bagong meow-meow ng Kongreso sa impeachment ni Sara. Speaking of, they're Yun. missing in action, ha? Wala na, no? Si Meow Meow tsaka si Leiviste. Si no? Leiviste. Sorry. Leiviste, oh, As sorry. in, asan na kaya sila, no? Baka Alam mo, ano. kasi Mike Defensor kanina. O nga pala yung... Hoy, paniniwalaan niyo daw siya. Wala daw siya kinalaman sa 18 So Maria. nagpa-press con si Mike Defensor para sabihin nung Brave 18 na walang kinalaman si Mike Defensor. Ang galing! Ito nakakatawa doon. Si Mike Defensor, kasi pumutok yung balita. Kasi talagang, napahiya yung 18 Marites. Yes, oh. Sabi niya agad, wala akong kinalaman doon. Pero putya, yung transpo nila, Van, nakaregister sa asawa niya. So, ang ginawa niya ngayon, nagtawag siya ng press con at nag-grant siya ng function sa Valle Verde para sabihin ng 18 Marites na walang kinalaman si Mike Defensor. At hindi daw sila pro Duterte, hindi rin sila pro Marcos, pero nag-fist bump sila, no? Picture sila. Talaga naman to si Mike Defensor. Bakit ba ang daming diring-diring na tinatawag silang DDS? Tubak, Rowena Rowena Guanzon. Guanzon, Benjamin Magalong, Malutikia, eto ngayon, si Bong Suntay. Hindi raw siya DDS. Tama, Pero nakita mo yung mga picture, nakaganon lang. Di ba? May ano man trip nun, di ba? Be proud! Ang dami nagpapakamatay na DDS daw sila. Sara 2028 forever. Ang dami Kahit nag-a-apply, na anong oh. gawin ni Sara, wala silang pakialam, di ba? Tignan niyo yung Kali survey ko. Yung Kali survey ko, galing yun sa firm ko, Octo Survey. Octo Survey, yung Octo Arts. Alam niyo yung Octo Arts yung dati, ano yun di ba? Yung mga pelikula, Octo Survey. Dance troupe yun dati. Octo Survey. Ang daming mga gustong maging presidente si Sara, pero pag tinanong kung bakit, natatawan lang sila basta. Anyway, I think, didiretso ko na, I think because Bong Suntay did not have a proper defense or any other proper reasoning and logic to block anything, kaya mababastos na lang. Guluhin mo na lang yung tubig. Yeah. Alam mo yung last
episode natin, yung sinabi natin na bakit nag-declare si Sara Duterte ang na tatakbo siya Yes, presidente. yes. Di ba sabi natin, titingnan niya pa yung loyalty base niya. Yeah. Putek 54 to 1? I'm like, what? Tapos may ilang Mindanaoans dyan na Ang bumoto. daming Mindanaoan. And then, so ano nangyari? Ay, grabe naman kung hindi nila kayang panindigan si Sara Duterte. Mahal nila pero hindi nila kayang panindigan. Yun ang masakit. Yun yung parang, Nasaan yung Duterte Black? Absent. Ay, okay. sorry. Nasa ano pala? Nasa Hague. Oh, sorry. diba? Parang, Nag-abstain ba si Paolo Marcoleta? no, there was no abstention. So he So, voted nag-yes? for it. Wait. 54 Part and ba siya 1. doon sa Justice Committee? Hindi siya committee Hindi siya Hindi siya- committee. Baka Okay, hindi, okay. di ba? Hindi Okay. Noted. Oo, pero yung Rufus, 'di ba? Oo, Ang daming sinabi ang daming tapos sinabi. biglang for the impeachment. Si Congressman Rufus Rodriguez nagdaldal. Eventually, buboto rin pala oo. Ano to? So, ano ka? Sinisafe mo lang sarili mo. To ba? So, baka gumagana nga yung a little bit yung strategy ni Sarah na loyalty check at least alam ko kung gaano kayo ka loyal or kayang umoptics para sa akin. It's Pero funny. hindi kayang tayaan. Oo, hindi kayo panindigan. Pero during nung hearing nila, yung for substance, 'di ba? Pansin mo sa Facebook, may mga nagse-celebrate kay Rufus Rodriguez. Sabi, yan si Rufus Rodriguez. Tapos nung nag-vote ng yes, binash. sabi ko, ano problema na itong mga to? Kasi nga, yan talaga, they just want to hear, they're for you if what they hear is for the Dutertes, 'di ba? Kitang-kita naman natin na dito kasi madami rin tayong mga ka-DDS na kakilala that they want na mag-impeachment. You know why? Kasi Actually. talagang mapapatunayan Oo. because they firmly believe na walang kinalaman si Sara Duterte dito, na malilinis na yung pangalan niya. 'Di ba? Hindi ho lahat ng DDS ayaw ng impeachment, ha? Yes. They want that time na yes, sinabi sa inyo wala pinupolitika lang talaga. 72% of Filipinos want Yes. impeachment. Yes. 77 at the height. Mm. Sa Octo survey, 91%. Di ba tumaas ng 82% yan? Sa Octo survey nga, 91%. Shoot. Di ba? Hindi po Octa, Octo. Octo, guys. Octo. O-C-T. Octoboy. Diba? So parang if you really put it into context, number one, with the surveys, I believe in the surveys, guys. May may science to it. Oo naman. That more than 70% of the Filipino people want to hear not the conviction, ha? They just want yung impeachment na marinig natin lahat ng mga sinasabi, lahat ng aligasyon. And I think it's just to basically clear her name. If there's Exactly. something to clear, right? Putya, imagine mo, no? Dapat hindi na banggain ng nila Sara tong impeachment. Kasi kung, sabi nga ni tatay, kung walang tinatago, hindi Yeah. dapat matakot. Pare, kung mamalinis nila si Sara, ang pwede mo nilang ibanat kay Sara dito, honestly, kung gagamitin nila yung ang kasalanan ng tatay, hindi kasalanan ng anak, walang kinalaman, ang pwede nilang ibanat kay Sara dito, wala siyang nagawa eh. So, Ay, wala naman talaga. wala naman talaga siya nagawa. Nagawa. So, she can spend the rest of her remaining years in power to do things para mabangga lang yun. Pero, hellbent ka to stop the impeachment. Why? Oo, 'di ba? At saka yung pagkakaso niya kay Ramil Ramil Madriaga. Kay Yeah. Madriaga. Kay grabe. Sir Ram. Kuya Ram. Kuya Ram. Karam. Allegedly, hindi ko alam if it's the other way around, kung ninong si Madriaga ng kids niya or ninang siya ng kids ni Ram. Pero there's... Ninong si Madriaga ng one of her kids daw. ayun. Daw. Allegedly. Allegedly. Di ba? Yung pag-file niya ng kaso, it says a lot, ha? Ako, for me, ha? It Oh, says of a lot. course. May kasamang takot yun na baka magsalita nga ito. Baka mag-all out to. Because Trillanes, ang daming inaligasyon ni Trillanes sa kanila, walang Exactly. ginawa. This Oh, Madriaga, kasi two things lang yan for me, ha? It's either si Trillanes, sinabi nila, wala namang kwenta yan puro aligasyon lang yan, di ba? Or kay Trillanes, Takot yung sila. mga allegation nito, kailangan ng court orders para malabas. Kailangan ng trials. Pero ito kay Madriaga, first-hand knowledge. Sa envelope. Dikit eh.
Yung sa envelope. Yung the old lady, yung may nagbigay ng envelope. Oo. Mabigat yun ha. Kasi si Sarah ang nagbigay sa akin nito. At ang narinig ko, boss, itong si Madriaga, talagang close aid. Sobrang close aid daw. Allegedly, Allegedly. sobrang close aid daw. Pati nung nandun nung inauguration eh. Peak nung campaign. Yeah. Meron silang 1v1 na call, di ba? Nung peak nung campaign, nandun siya sa mga one-on-one na Zooms. Andun oo. siya. Siya yung nagli-lead. Siya yung nagli-lead. Sir, yung mga tao sa kampanya niya, caught on video, Sir Sir Ram, Ram. Kuya Ram eh. And, di ba? Eh, yung tumatawag ng Kuya Ram, mas matanda pa. At saka diba yung flag, talagang Sir, hinanap si Ramil Madriaga. Para iabot. Para oo. abot yung, plus gumanon pa siya kay Sir Ram. Oo. Diba? Na parang, if you really think about it, what's with Ramil Madriaga? Bakit nagulantang siya na ganito? Sa lahat ng mga akusasyon at nag-aakusa sa kanya, why Ramil? I think this is I think sobrang lalim ng ano nito. Ng personal point of view ko lang. Feeling ko sobrang lalim ng connection nila na, Totoo yun. boss, nung araw na nag-file siya ng kaso, nagkaroon ng nagkaroon daw ng something sa loob ng BJMP. eh. So, oo. kaya nililipat. Nilipat diba? ngayon daw sa NBI. I don't know if it's true. Comment section, tignan nyo kung Nalipat na. fact check me kung ano. It's the letter is everywhere on Meta, so you can check. So bakit may mga ganun? Hindi naman sobra namang coincidence ng mga pangyayari, 'di ba? Hindi naman to pelikula para I don't know. I just feel like this is another smoking gun that could say a lot. Baka ito yung parang mato-bato ni Ni Tatay. Tatay. Oo. Pero hindi nila makasuhan si Sunny, hindi nila makasuhan si Matobato. Yeah. kasi pwede mo sabing libel or ano Exactly. Si FLM nga na unjust vexation 'di ba? Bakit hindi nila Oo! kasuhan ng ganon, 'di ba? Si Francis Leo Marcos, 'di ba? Wala, Ba't hindi hindi nila nila- makasuhan eh. Kaya it makes you wonder talaga, what's with this Ramil Madriaga? Baka talagang may maraming alam ito si Ramil na natatakot ang kampo ni Sara na ilabas. Same, di ba, with Matobato, Las Cañas, Asierto, Ayun, dami. yung isa pa, yung maliit, yung si Galvan ba yun? Oo, yung forgot his Jimmy. Guban. Guban. Jimmy Yeah. Guban. Jimmy Guban, Di ba? So, baka ito yung kay Sara. Kasi ito kay tatay. Pwede. Ito yung kay Sara. Pero I mean, out of all the allegations, may proof of being close eh. Oo, actually. Sir Ramil eh. Karam. It's all on video. Hindi lang picture. It's Hindi. video Diba? eh. At saka hindi nga Ramil tawag niya, Ram. 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 Karam. Diba? Are you expecting that she will be removed from office? Is that your